Good day everyone. Today I will discussing about 4 major aquaculture system na ginagamit sa isang fish farming. So yung presentation na to ay may title na Pitch and Peril kasi nga sa bawat aquaculture is meron silang own structure at meron din po silang strength and weaknesses. So i-examine natin kung paano nga ba yung system na to gumagana and ano yung mga advantages and challenges sa mga farmers na kailangan nilang i-overcome. So, by the end of this presentation, maintindihan natin bakit ba kailangan natin magpumili ng tamang system para maging successful yung isang aquaculture natin and para na din maging isang sustainable. So, next slide is 4 system, 1 goal. So, ano nga ba ito? Although yung aquaculture system is mayroon silang iba't ibang design, but meron silang sinishare na one common goals para mag-produce ng aquatic organism na efficient and sustainably. So yung 4 main system, ito yung earthen ponds, which is nagre-rely lang siya sa mga natural productivity, and then yung cages naman and pens, which is na-install siya sa open water like dagat. And then yung substrates and rocks, so mainly ginagamit lang siya for shellfish and seaweeds. So yung mga tank and raceways naman is pinoprovide lang nito yung precise control para dun sa pagpa-farm over the farming dun sa isang environment. And then yung bawat system na to is meron silang mga benefits and limitations para maging sustainable, suitable sila para sa mga different species, lalo na sa location and mga farming objectives. So, next slide is system 1, earthen ponds. So, yung first system natin is earthen ponds, which is ito yung pinaka-oldest and most widely na ginagamit sa isang aquaculture structures sa buong mundo. So, yung ponds na to is usually rectangular siya or square and constructed siya using soil. So nakadepende siya sa natural sunlight para ma-support yung algae and plankton, which become yun yung nagiging natural food source ng mga isda. Dahil nga ito yung simpleng design, so relatively low construction cost lang siya. Yung earthen ponds is especially popular siya among small scale fish farmers. And the next slide is strength versus vulnerabilities. So yung earthen ponds remain popular kasi nga siya yung cost effective and natural food ng organism is nare-reduce lang for yun nga, ang kailangan ng isda. So hindi siya expensive para sa isang commercial fish and na mababa lang yung magagastos natin dito. Kasi nga nakarely lang siya sa mga natural food. So however, yung mga vulnerable sa mga natural disasters like heavy rains, flood, storms, and mga pagbaha, and then yung mga wave erosion na maaaring madamage yung pond dikes na pwedeng isda ay makatakas, and yung causing ng mga major financial losses, diba? Pag nasira yung isang pond natin dahil sa mga natural disaster. So that's why yung pagsiselect ng suitable location para ma-maintain natin yung strong pond is mahalaga para maging successful yung pond farming natin. So next slide is cages and pens. So yung cages and pens is, unlike sa isang ponds, yung cages is naka-place siya sa lakes, rivers, or sa mga coastal waters. So inaalaw nito na yung mga fish is mag-grow directly doon sa natural environment na nila. So example nito yung sa Dibacong, diba meron po doon isang cages na tinayo po nila. So dahil nga sa freshwater, constantly na nagpo-flow lang siya through the cage, yung farmers hindi nila kailangan ng expensive pumping system kasi nga na-allow nito yung higher stocking density habang na-maintain lang nila yung good water quality. So yung next slide is cost savings and critical threats. So yung biggest advantage ng isang cage is natural water exchange lang, and then yung water currents is continuous lang siya na nagsusupply ng oxygen and nire-remove niya yung waste, and then nire-reduce din nito yung evaporating cost kasi nga nakastay lang siya sa isang open water. So however, yung cage ay nagpe-face din siya ng mga several risks like pag bumagyo, and then pag malakas yung alon, maaaring madamage yung cage,
and then maaari din makatakas yung isda natin. So, lalo na yung mga predators such as seals, sea lions, and large fish, maaari ma-attack nila yung stock mo. In addition, yung algae and barnacles, maaari nilang ma-accumulate yung nets. So, nare-reduce ito yung water circulation. So, yung farmers kailangan panatilihin yung malinis yung cage para ma-maintain lang yung productivity. Kasi nga, kapag hindi mo yung nilinis, lalo na yung mga barnacles, natirahan yun, yung net mo. So, possibility na masisira yun. So, next slide is substrates and rock. So, yung third system natin is commonly na use for shellfish. Gaya na lang ng oysters and mussels. So, gayon din sa seaweeds. So, instead na mag-enclose tayo ng mga animals, so yung mga system na to nagpo-provide siya ng surface where yung organism pwede siyang mag-attach doon and then doon sila lalaki naturally. So, example nito yung long lines and then floating rocks and then mga intertidal rocks. So, yung environment na to is naturally friendly sila dahil nga nakarely sila sa internatural condition sa halip na sa mga artificial water circulation. So, next slide is rocks, ambient power, ambient trees. So, yung subtrees and rocks, nagre-require siya ng almost, wala siyang pumping or mechanical equipment. So, syempre, yung energy nila, making them energy efficient para dun and environmentally sustainable. So, gayon pa man, dahil nga nakadepend sila sa natural condition, pwede silang highly vulnerable sa mga harmful algal blooms, pollution, and sudden temperature changes. And ganoon na din sa poor water quality. Since yung mga farmers is hindi nila na-control yung surrounding ng environment, so kailangan nila ma-monitor regularly yung water condition kasi yun ay pinakamahalaga. So next slide is tanks and raceways. So, yung final system natin is tanks and raceways. So, ito yung highly controlled sa aquaculture system na ginagamit commonly sa mga hatcheries and mga high-value species. So, yung circular tanks is nag-create siya ng self-cleaning water movement and then nagko-concentration ng waste para madali lang siyang matanggal, habang yung raceways is nag-provide siya ng continuous flow para malinis lang yung water and then may stable yung oxygen levels and temperatures. Although yung ganitong system is nagre-require siya ng higher investment and energy cost kasi nga kailangan ito ng mga pumping system. And so, ino-offer naman dito yung excellent and biosecurity para na rin maging precise yung management mo and then higher survival rates. Kahit ganun siya ka-mahal. So, key takes away is to conclude, sa bawat aquaculture system, nag-o-offer sila ng madaming opportunities at meron din challenges. So, earthen farms is affordable nga and naturally productive but nagre-require siya ng protection against floods and erosion. So, yung cages naman is nagbe-benefit siya from natural water exchange pero kailangan pa rin niya ng strong infrastructures para panghawakan yung cage. Hindi masira agad sa mga storms and predators. So, next is yung subtrails and rocks. So, siya ay energy efficient but nakadepend lang siya sa mga heavily on environmental conditions. So, last is yung tanks and raceways. So, ito yung nagpo-provide ng greatest control and biosecurity na nag-i-involve ng higher construction and operating cost. Pero maganda naman siyang gamitin para sa isang aquaculture system. So, yung the best aquaculture system is nakadepend lang po siya sa isang species na i-cultured mo or yung farming location mo is maganda, available resource, yung mga available resources mo, and then yung farmer's ability na ma-manage niya yung mga potential risk. And that's all. Thank you for listening. Thank you.